Nagpatuloy ang pangyayari kung saan galit na galit ang binata, habang hawak ang kamay ng lalaking may tato na nagtangkang manakit sa kanya. Biglang nagsalita ang bantay na pulis at sinabi nito na tapos na ang kanilang pahinga, kung kaya kinakailangan na nilang bumalik sa kanilang mga trabaho. Lumipat ang eksena sa kanilang selda na kung saan tahimik na nakaupo ang dalawa, nagsalita naman ang ating bida at nagpasalamat ito sa binata. Nagtaka naman siya kung bakit nagpasalamat ang ating bida sa kanya, at sinabi nito na salamat dahil pinigilan siyang pumatay nung nakaraan. Sinabi niya na meron na siyang dahilan para makaalis sa kulungan, at ito ay para patayin ang kanyang ama na may kagagawan kung bakit na aksidente ang kanyang kaibigan. Ayon pa sa ating bida na balang araw, babawi siya sa naitulong sa kanya ng binata. Muling lumipat ang eksena sa working room at binibigay ng bantay na pulis ang susi sa kanya. Sapagkat kinakailangan na nitong umalis dahil nagkaroon ng emergency sa kanilang bahay. Habang mag-isa siya sa working room, muling sumagi sa isip niya ang masasayang pangyayari nung siya ay bata pa at dito pinakita na magkaibigan pala sila nung lalaking may tato na nagtangkang manakit sa kanya. Palagi pala itong nabubuli at inaasar sa kadahilanang mahilig itong mangolekta ng iba't ibang uri ng mga insekto at ang binata ang palaging nagtatanggol sa kanya sa mga bully. Makalipas ang isang taon napunta na sila sa iba't ibang klase kung kaya hindi na sila madalas nagkikita. Narinig ng binata na naging target ng pambubuli ang kanyang kaibigan at dinala ito sa warehouse para dun saktan. Nagmamadaling tumakbo ang binata papunta sa warehouse para iligtas ang kanyang kaibigan at pagdating niya sa nasabing lugar nakita niya ang mga bully na tila may hinihintay. Biglang lumabas ang kaibigan niya sa likod at pilit na tinutulak siya papasok sa locker para ikulong, at nang masarado na ang pinto nilak agad ito ng kaibigan niya para hindi siya makalabas. Nagtataka siya kung bakit ito ginawa ng kanyang kaibigan at ang rason pala nito ay para makasali ang kaibigan niya sa grupo ng mga bully. Bumalik ang eksena sa working room at dito biglang dumating ang kanyang kaibigan at sinisisi nito ang binata sa nangyayari sa kanya ngayon. Sinabi niya na nagpapanggap lang daw ang binata noon sa pakikipagkaibigan sa kanya at bigla siya nitong tinalikuran kung kaya naging masalimuot ang kanyang buhay. Biglang dumating ang kasamahan ng kanyang kaibigan at pilit siyang pinapasok sa locker para muling ikulong. Nang maikulong na nila ang binata dito na pag-alaman na punong-puno pala ng iba't ibang uri ng insekto ang loob ng locker. Habang nagkakatuwaan sila sa kanilang ginagawang kalokohan biglang pumasok ang ating bida na kanilang kinagulat. Hinawakan niya ng madiin ang balikat ng isang preso na kung saan namilipit ito dahil sa sakit. Sumugod naman sa kanya ang isa para sumuntok pero binigyan niya ito ng isang malakas na sipa sa mukha na kinagulat naman ng ibang mga preso. Kinausap naman ng ating bida ang binata at sinabi nito na oras na para magbayad ng utang na loob sa kanya.